Kuya, bago ka malunod sa tanong na ilang beses mo nang iniikot sa isip mo, pakinggan mo to ng mabuti. Dahil ang video na to hindi tungkol sa mga babaeng pakyut lang. Hindi tungkol sa mga nagpaparamdam ng konti tapos biglang nawawala. Hindi tungkol sa mga nagchat-chat kapag bored pero hindi ka naman priority. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mas malalim. Ang mga palatandaang malinaw, direkta, at halos hindi kayang itago ng babae kapag seryoso na talaga ang pagkagusto niya sa'yo. At kuya, iba ang crush ka niya sa seryoso siyang may gusto sa'yo. Yung crush, madaling mawala. Parang init sa umaga, maganda, pero mabilis maglaho. Pero yung seryoso, iba ang bigat, iba ang energy, iba ang daloy ng kilos. At kung hindi mo ito alam basahin, maaari mong palampasin ng isang babaeng tunay na may intensyon sa'yo o mas masakla pa, baka akala mo may gusto siya kahit wala naman. Kaya ngayong video na to, sisimulan natin ang unang 3 palatandaan. 3 signal na halos imposibleng ginagawa ng babaeng hindi invested emotionally. Pero bago tayo pumasok doon, kailangan mo munang tandaan ang isang simple pero napakahalagang prinsipyo. Ang babae, kapag seryoso, ang emotion niya ang nauuna bago ang isip. Hindi tulad ng lalaki na minsan kaya pang i-control ang feelings para sa pride o focus. Ang babae, kuya, may emotional leakage. Kapag may gusto siya, lumalabas yan kahit anong pilit niyang itago. Kaya bago mo tanuin sarili mo ng baka friendly lang siya o baka mabait lang siya o baka ganun lang talaga ugali niya, maganda munang klaryan ng isa pang katotohanan. Ang pagiging mabait ay may limit. Ang interes ay may pattern. Ang seryosong gusto ay may lalim. At ngayon kuya, papasok tayo sa unang bahagi ng video na to. Isipin mo sandali, may babae bang bigla mong naiisip ngayon habang pinapakinggan mo to? Yung tipong hindi naman siya palaging maingay sa buhay mo pero kapag nandyan siya, may kakaiba kang nararamdaman. Yung hindi mo rin maipaliwanag kung bakit nag-iibang energy ninyong dalawa kapag nagkakatabi kayo. O yung bigla kang naguguluhan, bakit ganito siya kumilos kapag ako ang kausap niya pero hindi naman sa iba? Kuya, hindi lahat ng babaeng sweet ay may gusto. Hindi lahat ng babaeng available ay interesado. At hindi lahat ng babaeng palangiti ay invested. Pero may mga kilos na hindi mo pwedeng maliitin. May mga behavior na hindi mo pwedeng i-dismiss bilang friendly lang yan. Dahil kapag seryoso ang intensyon ng babae, ang katawan niya mismo ang nagsasabi ng truth bago pa siya magsalita. At dito nagsisimula ang unang palatandaan, ang consistency ng energy niya kapag ikaw ang nasa paligid. Hindi pa natin tatalakayan ngayon sa susunod na bahagi yon. Pero kailangan mo munang maunawaan bakit napakahalaga ng consistency kumpara sa effort, pakyut at kilig. Kasi ang attraction kayang itago, pero ang seriousness hindi mo basta-basta mababaliwala. Kuya, bago tayo pumunta sa mismong palatandaan, gusto kitang dalin sa isang realidad na hindi nakikita ng karamihan. Sa mundo ngayon, punong-puno ng mixed signal. May ghosting, may slow fading, may busy daw siya, may na-read pero hindi sinagot, may lahat sinasagot niya except ikaw. At dahil dito, maraming lalaki ang nagiging confused. Marami ang naghihintay sa babae na hindi naman talaga invested. Marami ang umaasa na baka may pag-asa kahit wala naman. At marami din ang hindi nakikita ang babaeng seryoso na pala kasi hindi nila alam basahin ng signs. Kaya kuya, itong video na to hindi para bigyan ka ng ilusyon. Hindi para i-romanticize ang mga simpleng kilos, hindi para pasiglahin ng ego mo. Ang purpose nito ay simple, para hindi ka maloko ng false hope at hindi ka rin bulag sa tunay na interes. At ngayon kuya, habang humihinga ka ng malalim, tandaan mo to. Ang unang 3 palatandaan sa video na to ay hindi surface level. Hindi ito yung pang-flirt lang. Hindi ito yung pampakilig. Ito yung mga kilos na ginagawa lang ng babae kapag seryoso na ang intensyon. At kapag narinig mo to, maaring may isang babaeng biglang papasok sa isip mo. Hindi dahil iniisip mo lang, kundi dahil may nakita ka na talagang pattern. At sa susunod na bahagi, doon na natin bubuksan ang unang 3 palatandaan na hindi mo pwedeng baliwalain. Kuya, ngayon papasok tayo sa teritoryong hindi na pwedeng i-disguise bilang kabaitan lang. Ito na yung mga kilos na hindi niya magagawa sa kahit sinong lalaki. Hindi niya maipapakita sa mga kaibigan niya at hindi niya maitatago kahit pilitin niyang maging chill. Dahil kapag seryoso ang pagkagusto ng babae, unti-unting nagpapago ang mundo niya pagdating sa presensya mo.
At ang unang palatandaan na hindi mo pwedeng baliwalain ay ito, nagiging consistent ang energy niya kapag ikaw ang kaharap. Kuya, tandaan mo to, ang babaeng may konting crush, pabago-bago ang vibe. Minsan warm, minsan hindi. Minsan present, minsan parang wala ka. Pero ang babaeng may seryosong intensyon, iba. Kapag kausap ka niya, hindi ka niya nilalaro. Hindi siya biglang mawawala. Hindi siya nagpaparamdam tapos mag-a-ice cold. Hindi siya nagiging super sweet na yon tapos dead mabukas. Ang consistency ng atensyon at interest niya, kahit subtle, ay hindi mo pwedeng i-interpret bilang friendly. Ito yung klaseng consistency na hindi nagagawa ng babaeng walang nararamdaman. Kahit busy siya, nag-o-effort siyang i-maintain ang koneksyon sa inyo. Kahit pagod siya, hindi kanya basta-basta tatalikuran. Hindi dahil kailangan kanya, kung hindi dahil mahalaga ka sa emosyon niya. At kapag may halaga ka, hindi ka tinatratong parang opsyon. Kuya, lalaki tayo. Alam natin kung gaano kahirap maging consistent kung wala talaga tayong gusto. Ganon din ang babae. At kapag nakikita mong pare-pareho ang energy niya sa'yo araw-araw, hindi mo yan dapat maliitin. Ngayon, dumako tayo sa susunod na palatandaan. Nagiging mas receptive siya sa presence mo kaysa sa iba. Hindi ito yung obvious na flirt. Ito yung mga micro-signals na lumalabas kapag ikaw ang nasa paligid. Bigla siyang nagre-relax, mas nagiging soft ang mukha niya, mas nagiging bukas sa pag-uusap. O minsan, kabaliktaran, nagiging awkward siya. Parang hindi niya alam saan ilalagay ang kamay niya, paano tatayo o paano susulyap. Kuya, ang body language ng babae ang pinakauna mong dapat basahin, hindi ang mga salita niya. Pwede siya magsabi ng friends lang tayo o chill lang naman. Pero ang katawan niya hindi marunong magsinuling. Kapag may lalaking wala siyang gusto, normal siya. Walang tension, walang lamig, walang init. Pero kapag ikaw ang pumasok, may shift. Parang nagiging aware siya sa sarili niya. Parang gusto niyang maging best version niya nang hindi niya sinasadya. Parang ayaw niyang magmukhang sabog sa harap mo. Ayaw niyang magmukhang wala siyang pakilalam. Ayaw niyang magmukhang hindi special ang moment. At kuya, hindi mo kailangan maging gwapo o sikat para maramdaman mo yun. Ang kailangan mo lang ay respeto sa sarili para makita ang mga pangungusap ng katawan niya. At ito ang mas malalim pa. Ang pangatlong palatandaan na halos imposible niyang itago. Nagbibigay siya ng effort na hindi niya binibigay sa ibang lalaki. Ito na yung mismong behavior na hindi mo pwedeng sabihin na mabait lang siya. Dahil ng babaeng seryoso, naglalabas ng small sacrifices, hindi grand gestures kung hindi maliliit pero consistent na senyales ng priority. Halimbawa, kapag may problema ka, bigla siyang present. Kapag may kailangan ka, bigla siyang may sagot. Kapag nag-share ka ng simpleng story, naaalala niya sa mga susunod na araw. Kapag sinabi mong may ginagawa kang project, siya pa minsan ang unang magtatanong kung kumusta na. Hindi siya clingy pero hindi rin siya passive. Hindi siya demanding pero hindi rin siya distante. Hindi siya OA pero may effort. Kuya, hindi ginagawa ng babae ang ganung halandalang priority para sa lalaking okay lang. Ginagawa niya lang yan para sa lalaking may emotional impact sa kanya. At dito mo makikita kung gaano kalaki ang kaibahan ng babaeng bored sa babaeng invested. Ang bored, umaalis. Ang may gusto, naglalapit. Ang bored, hindi nag-iisip. Ang may gusto, nag-e-effort. Kaya kuya, habang iniisip mo kung may babae bang papasok sa isip mo habang sinasabi ko to, tandaan mo, ang babaeng may seryosong feelings ay hindi lang nagpapakita ng kilig. Nagpapakita siya ng commitment, kahit subtle pa yun. At kung sa ngayon nararamdaman mong may nagmamatch na pattern sa buhay mo, humawak ka. Dahil ang susunod na mga senyales, mas malalim, mas emosyonal, mas revealing. At kapag narinig mo sila, malinaw mong makikita kung sino ang babaeng hindi lang basta may gusto, kung hindi may intensyong manatili. Kuya, kung sa mga nauna mong narinig ay naramdaman mong parang may tumama sa iyo, itong susunod na bahagi ang magpapatibay sa hinala mo. Dahil kapag umabot ang isang babae sa puntong ito, hindi na ito simpleng attraction, hindi na ito curiosity, hindi na itong nagugustuhan ka lang niya. Ito na yung stage kung saan ginagawa niya ang mga bagay na hindi niya ginagawa sa kahit sinong lalaki sa paligid niya, kahit pa hindi niya aminin sa sarili niya. Ang susunod pa palatandaan na kailangan mong bantayan ay ito. Nagiging vulnerable siya sa harap mo. Kuya,
Hindi madaling buksan ng babae ang loob niya. Maski mga kaibigan niya, minsan hindi niya nasasabi ang totoong takot, galit, insecurities o mga bagay na nasaktan siya noon. Pero kapag may babae na nagsisimula ng mag-share sa'yo ng mga istoryang pakiramdam niyang hindi niya dapat sabihin, yan ang isa sa pinakamalakas na sinyales na seryoso siya. Mapapansin mo, hindi ito yung oversharing na mababaw. Hindi rin ito yung drama na gusto lang niyang pag-usapan para makakuha ng atensyon. Ito ay yung klase ng pag-open up na ramdaman pinagkatiwalaan kanya ng totoo. Maaring ikwento niya kung bakit hindi siya komportable sa ilang tao, o bakit hirap siyang magtiwala, o kung paano siya nasaktan dati, o anong bagay ang nagpapalambot ng loob niya. Hindi niya kailangan ito sabihin, pero sinasabi niya sa'yo. Dahil kuya, ang babae hindi nagbubukas ng puso sa lalaking hindi niya nakikitang safe. At lalo na, hindi siya nagiging vulnerable sa lalaking wala lang. At kung iniisip mo na baka normal lang sa kanya ang pagiging open, isipin mo nang mabuti. Ginagawa ba niya yan kahit kanino o sa'yo lang? Ang babae na seryoso, hindi niya gustong makita mong mahina siya, pero mas gusto niyang makita mong totoo siya. Ngayon, dumako tayo sa susunod. Kapag ang isang babae ay seryosong may gusto sa'yo, nagpapakita siya ng subtle na pagsiselos kahit anong deny niya. Kuya, hindi ito yung selos na OA, hindi ito yung confrontation, hindi rin ito yung drama. Ang sinasabi ko ay yung micro-reactions na hindi niya kayang i-control. Kapag may ibang babaeng kausap mo, biglang nag-iiba ang tono niya. Kapag may nag-comment ng medyo sweet sa post mo, may konting shift sa energy niya. Kapag nakikita kang mas masaya ka sa presence ng ibang babae, may maliit na sandaling tumatahimik siya bago bumalik sa normal. Minsan, bigla siyang nagiging mas sweet. Minsan, bigla siyang nagiging colder. Minsan, bigla siyang nagbabago ng topic. Pero isang bagay ang sigurado kuya, may reaction siya. At bakit? Dahil hindi na neutral ang tingin niya sa'yo. May investment na siya. May konting fear of loss. Hindi niya sasabihin yan. Hindi niya aaminin. Pero ang katawan niya, naglalabas ng truth na utak niya sinusubukang itago. At tandaan mo ito, ang babae na walang pake, hindi nagsiselos. Hindi nagbabago ang tono. Hindi nagbabago ang energy. Hindi nag-iiba ang facial expression. Pero ang babaeng seryoso, kahit maliit na trigger, ramdam mo yung shift. Hindi malakas, hindi halata, pero totoo. Ngayon kuya, papasok tayo sa pang-anim na palatandaan at ito ang isa sa pinaka-importante. Binibigyan kanya ng priority kahit ayaw niyang aminin. At ito ang malaking pagkakaiba sa babaeng infatuated lang. Ang infatuation, saglit. Ang seryosong gusto, may effort. May consistency, may prioritization. Tignan mo ang mga simpleng bagay. Kapag may kailangan ka, siya ang unang nag-o-offer ng tulong. Kapag nag-uusap kayo, hindi siya minamadali. Kapag may sinabi kang importante sa'yo, naaalala niya. Kapag masama pakiramdam mo, siya ang unang nag-check. Kapag may ginawa kang accomplishment, genuinely proud siya. At ang mas matindi pa, kung minsan, inuuna ka pa niya kaysa sa sarili niyang schedule. Inaatas niya ang oras niya para sa'yo. Nagpapakita siya ng hindi mo hinihingi. At hindi niya ito ginagawa sa kahit sino. Kuya, ang babae hindi nagbibigay ng priority sa lalaking hindi niya pinapahalagahan. Pwede siyang maging nice, pero hindi siya mag-i-invest ng energy, oras at mental load sa isang lalaking wala lang sa kanya. Kaya kung napansin mo na kahit simple ka lang, kahit hindi ka nagpapakitang gilas, kahit hindi ka nag-i-effort na ma-impress siya, pero siya mismo ang gumagawa ng maliliit pero consistent na effort, kuya, hindi na crush yan. Seryoso na yan. At bago tayo lumipat sa susunod, gusto kong tanungin ka, habang pinapakinggan mo to, may babaeng pumapasok ba sa isip mo? May moment ba na hindi mo ma-explain dati pero biglang malinaw ngayon? Kung meron, humawa ka. Dahil ang susunod na mga palatandaan, mas matige, mas emotional, mas revealing. Ito na yung mga senyales na halos imposible nang hindi mo makita.
dahil buong paraan niya ng pagtrate sa iyo ang nag-iiba. Kuya, ngayon papasok tayo sa punto kung saan hindi na atraksyon lang ang pinag-uusapan. Hindi na ito simpleng curiosity. Hindi na ito may spark lang. Ito na yung level kung saan ang babae mismo ay nahihirapan ng itago kung ano ang nararamdaman niya. At kung hindi mo ito nakikita, baka mamaya nakatayo ka na sa mismong harap ng totoong interes pero hindi mo namamalayan. Ang susunod na palatandaan ay isa sa pinaka-revealing. Nagpapakita siya ng mga maliliit pero constant na sakripisyo para sa iyo. Hindi ito grand gesture. Hindi ito yung tipong bibigyan ka agad ng regalo o ipagmamalaki sa iyo. Ang tunay na palatandaan ay nasa mga simpleng bagay na hindi mo hinihingi pero kusa niyang ginagawa. Halimbawa, kapag alam niyang pagod ka, nag-a-adjust siya sa tono niya para hindi ka ma-stress. Kapag alam niyang nasa mahirap kang sitwasyon, bigla siyang nagiging grounded at supportive. Kapag alam niyang may importanteng araw ka, siya ang unang nagte-text o nagche-check. Kapag sinabi mong may ginagawa kang project, ikaw pa ang unang tinatanong kinabukasan kung kumusta. Minsan, hindi niya sinasabing ginagawa ko to para sa iyo, pero yung effort, yan ang nagtataksil sa kanya. Kuya, ang babae hindi gumagawa ng consistent small sacrifices kung hindi ka mahalaga sa kanya. Ang babaeng wala lang ang tingin sa'yo, hindi iniisip kung pagod ka, hindi niya pinaprioritize ang comfort mo, at hindi niya binabantayan ang emotional state mo. Pero kapag ginagawa niya yun kahit hindi mo hiningi, ibang level na yan. Ngayon, dumako tayo sa mas matinding palatandaan. Nagiging curious siya sa mundo mo, hindi lang sa pagkatao mo. Kuya, malaking kaibahan nito. Ang babaeng hindi seryoso, gusto ka lang kapag kausap ka niya. Ang babaeng may mild na gusto niya lang marinig ang kwento mo paminsan-minsan. Pero ang babaeng seryoso, gusto niyang maintindihan ang mundo mo. Mapapansin mong natatanong niya ang mga bagay na hindi naman required. Kamusta ang family mo? Ano ang plano mo bukas? Paano ka nagsimula sa trabaho mo? Ano ang mga pangarap mo sa inaharap? Anong klaseng tao ang gusto mong maging? Hindi ito interrogation, ito ay deep curiosity. At bakit? Dahil kapag seryoso ang babae sa'yo, hindi lang ikaw ang gusto niyang makilala. Gusto niyang malaman kung may lugar ka sa kinabukasan mo. Kuya, lalo na kapag tinatanong ka niya tungkol sa childhood mo, sa mga kwentong hindi mo basta sinasabi sa iba, sa mga bagay na humubog sa'yo, huwag mong isipin na normal yon. Hindi tinatanong niya ng babae sa lalaking wala siyang interes. At ngayon, papasok tayo sa isa sa mga pinakamabigat sa lahat. Nakikita mo sa mga mata niya ang respeto. Kuya, mahalagang maintindihan mo ang punto na to. Ang atraksyon ay kayang i-fake. Ang kilig ay kayang i-display. Ang sweetness ay kayang i-perform. Pero ang respeto, hindi pwedeng pikiin. Kapag seryoso ang babae sa'yo, nag-iiba ang paraan niya ng pagtingin sa'yo. Hindi lang yung may gusto ako sa kanya, kundi may nakikita akong lalim sa kanya. At kuya, kapag may lalim kang ipinapakita, control sa emosyon, disiplina, composure, nakikita niya yon, ramdam niya yon, at lumalabas yon sa paraan niyang pagtitig sa'yo, sa paraan niyang magsalita kapag ikaw ang kausap, sa paraan niyang umiwas sa mga bagay na maaawing makasakit sa'yo. Kuya, tandaan mo to, ang respeto ng babae ang pinakaunang tanda na hindi ka laruan para sa kanya, na hindi ka pang pansamantala, na hindi ka baka sakaling pwede, kundi may bigat ka sa buhay niya. At dito napapasok ang pang-10 palatandaan, isang senyalis na hindi kayang gawin ng babaeng hindi invested. Inaayos niya ang sarili niya sa harap mo, kahit hindi niya intensyon na magpa-impress. Iba ito sa pagpapaganda, iba ito sa pag-aayos. Ito yung unconscious na pag-aayos ng damit, pag-aayos ng buhok, pagbagal ng kilos,
pag-neutralize ng tono ng boses dahil ayaw niyang magmukhang sabog sa harap mo. Hindi dahil gusto niyang maging perfect, kundi dahil ayaw niyang sayangin ng moment kasama ka. Kapag hindi ka mahalaga sa kanya, hindi niya iisipin ang itsura niya. Pero kapag seryoso siya, kahit hindi niya gustong ipakita na nag-aayos siya, ginagawa niya pa rin yon. Hindi dahil sa vanity, kundi dahil sa respeto at atraksyon na hindi niya makontrol. At kuya, bago tayo lumalim pa, may tanong ako sa'yo. Habang pinapakinggan mo to, may isang babae bang biglang pumapasok sa isip mo? May mga kwento bang bigla mong naaalala? May mga moment ba na dati nalilito ka, pero ngayon parang nagtatama-tama? Kung meron, humanda ka. Dahil ang mga susunod na palatandaan, hindi na basta signs. Ito na yung mismong paraan niyang pagtrato sa iyo. Isang paraan na hindi niya kayang ibigay kay kahit sinong lalaki. Kuya, kung umabot ka sa puntong to, ibig sabihin hindi ka ordinaryong lalaki. Dahil karamihan, hanggang ngayon, hindi pa rin alam basahin ang totoong intensyon ng babae. Pero ikaw, nakikita mo na ang patterns. At ngayon papasok tayo sa huling bahagi, yung dalawang palatandaang hindi mo pwedeng baliwalain. Dahil kapag ginawa ng babae ang mga ito, hindi na siya basta nagkakagusto. May nararamdaman na siyang mas malalim, mas totoo, mas mahirap i-deny. At eto na kuya, nagiging emotionally transparent siya sa iyo. Hindi ito yung pag-open up lang. Hindi ito yung simpleng nakwento niya ang problema niya. Mas malalim dito. Ito yung punto kung saan hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya kapag ikaw ang kausap niya. Mapapangsin mo to sa maliliit na bagay. Kapag masaya siya, sa'yo niya unang gustong sabihin. Kapag may bad day siya, ikaw ang unang gusto niyang kausapin. Kapag may achievement siya, ikaw ang unang gustong makatanggap ng balita. Kapag may kinakatakutan siya, ikaw ang pupuntahan niya kahit hindi niya aminin na takot siya. Kuya, hindi ginagawa yan ng babaeng walang malalim na koneksyon. Ang babae, natural na nagtatago ng emosyon kapag hindi sigurado sa lalaki. Pero kapag naging transparent siya, ibig sabihin na pagkatiwalaan kanya sa level na hindi kayang ibigay ng karamihan. At mas matindi pa dito, nagbabago ang behavior niya depende sa energy mo. Kapag masaya ka, gumagaan siya. Kapag malungkot ka, tumatahimik siya. Kapag nag-stress ka, nagiging gentle siya. Kapag nag-distance ka, nababahala siya. Hindi dahil dependent siya, kundi dahil apektado siya. At kuya, hindi naaapektuhan ng babae, ng lalaki na hindi mahalaga sa kanya. Pero ngayon, papasok tayo sa huling palatandaan, isang senyal na halos imposible para sa isang babaeng kontrolin. Binibigyan kanya ng emotional exclusivity. Ibig sabihin, kung paano siya makitungo sa iyo, hindi niya yun kayang gayahin sa iba. Kung anong energy ang binibigay niya sa iyo, hindi niya yun binibigay kahit sino. Kung paano siya magsalita sa iyo, iba sa paraan niyang magsalita sa lahat. Hindi man niya sabihin, alam ng katawan niya kung sino ang espesyal. At ang emotional exclusivity ay lumalabas sa pinakamanusubtle na paraan.